Short-handed OKC, nangingibabaw pa rin laban sa Cavaliers. Peyton Pritchard nagliyab. Celtics, nakamit ang ikatlong sunod na panalo. At Warriors, nagkaroon ng pag-asa dahil kay Al Horford. Mahigpit na nakipaglaban ang Cleveland Cavaliers upang burahin ang maagang 23-point deficit, ngunit hindi nila nasabayan ang napakainit na outside shooting ng Oklahoma City. Sa huli, nanalo ang Thunder sa isang larong naglantad ng parehong potensyal at kahinaan ng Cavs. Hindi epektibo ang kanilang starting lineup sa ganitong klaseng matchup. Ang pisikalidad at depensa ni Lu Dort at Cason Wallace ay nagpahirap kina Donovan Mitchell at James Harden na makalikha mula sa dribble. Samantala, sina Dean Wade, Evan Mobley at Jarrett Allen ay mas kilala bilang play finishers kaysa play creators. Dahil dito, nahirapan ang Cavs na makahanap ng ritmo sa opensa at nakagawa agad ng 7 turnovers bago pa man makapasok ang mga unang pamalit. Bagamat may halaga si Wade sa depensa at rebounding, hindi siya angkop na starter sa ganitong laban. Wala siyang espesipikong assignment na kailangang bantayan, kaya't nabawasan ang kanyang impact. Mas makabubuti marahil kung nagsimula ang isang mas mahusay na shooter o ball handler tulad ni na Jalen Tyson o Sam Merrill upang mabigyan ng mas maayos na spacing ang team. Isang mahalagang issue ang limitadong partisipasyon ni Allen sa opensa. Matagal nang binibigyang diin na kailangan siyang masangkot ng maaga sa laro. Ngunit isa lamang ang kanyang attempts sa first quarter at 6 lamang sa buong mahigit 28 minutes ng paglalaro. Dapat kilalanin ang depensa ng Thunder, lalo na ang presensya ni Isaiah Hartenstein sa ilalim na mahusay sa drop coverage. Sa tuwing nahahawakan ni Allen ang bola, agad silang nagpapadala ng ayuda at sinasara ang mga passing lanes. Dahil mahina rin ang shooting sa labas ng Cavs, mas nagiging madali para sa Thunder na magsugal sa depensa. Mahalaga si Allen sa opensa ng Cavaliers dahil ang kanyang rim pressure ang lumilikha ng espasyo para sa mga guards at shooters. Kapag napigilan siya, nagiging stagnant ang laro tulad ng nangyari kontra OKC. Posibleng maharap nila ang Detroit sa playoffs na kayang gumamit ng katulad na defensive strategy. Malaki rin ang depensibong ambag ni Keon Ellis. Kabilang ang pagpigil niya kay Chet Holmgren sa isang mahalagang play, isang bihirang depensa mula sa 6'4" guard laban sa mas matangkad na center. May potensyal din ang two-man action ni na Merrill at Harden, lalo na sa ghost screens ni Merrill na nagbubukas ng shots para kay Harden, bagamat kailangan pa itong mas mapino. Sinisikap ni Coach Kenny Atkinson na pagsamahin ang movement offense at isolation sets ni Harden, ngunit hindi pa ito ganap na maayos, gaya ng ipinakita ng turnovers at spacing issues. Patuloy ding hinahanap ang tamang papel ni Mobley at ang epektibong rotations. Sa kabila ng pagkatalo at mainit na tres ng Thunder, nanatiling kompetitibo ang Cavs. Ipinapakita ng laro na may potensyal ang team, ngunit kailangan pa ng mas malinaw na identidad, mas maayos na spacing, at tamang kombinasyon bago ang pinakamahalagang bahagi ng season. Sa sumunod na balita naman, ipinagpatuloy ng Boston Celtics ang kanilang West Coast trip matapos ang All-Star break sa pagharap sa Los Angeles Lakers sa isang araw kung saan pinarangalan si Pat Riley ng sarili niyang estatwa sa Crypto Arena. Habang puno ng kasiyahan at seremonya ang paligid para sa Lakers, kontrolado naman ng Celtics ang laro at nakuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos ang break. Pinangunahan ang Boston ni Peyton Pritchard na nagkaroon ng eksplosibong laro mula sa bench at isa siya sa dalawang players ng Celtics kasama si Jaylen Brown na umiskor ng hindi bababa sa 30 points sa panalo. Ang pinakamakasaysayang ribalidad sa NBA ay nagkaroon ng lahat, maraming pisikal na sagupaan sa pagitan ng mga superstar sa magkabilang panig at sa huli, nagbigay ng matinding pahayag ang Boston. Mula muli sa bench, itinakda ni Pritchard ang tono at naghatid ng mahusay na performance laban sa Lakers. Sa loob ng 38 minutes ng paglalaro at pag-score ng 30 points mula sa 10 of 14 shooting kasama ang 8 assists, ginawa ni Pritchard ang lahat ng gusto niya sa buong araw at walang naging sagot ang Los Angeles sa kanya. Ang bilis at tempo ng Boston sa opensa ang isa sa pinakamahalagang susi bago ang laro at napatunayang pabor ito sa kanila, lalo na sa 3-point range. Nakapagtala ang Boston ng 5 o higit pang 3-point shots kaysa sa Lakers at nag-shoot ng 39% mula sa labas kumpara sa 30% lamang ng Los Angeles.
Isa sa mga pinaka-namukod-tanging aspeto para sa Celtics sa kanilang mga nakaraang laro ay ang kanilang dominasyon sa ilalim ng ring, partikular sa rebounding. Nakakuha sila ng 50 rebounds kumpara sa 39 ng LA, kabilang ang 10 o higit pang defensive rebounds at 9 offensive rebounds. Ang ikatlong laro ng 4 na larong biyahe ng Boston ay ang kanilang unang pagtutuos laban sa Phoenix Suns ngayong season. Isa ang Phoenix sa mas mahihirap na team sa Western Conference, ngunit mawawala sa kanila sina Devin Booker at Dillon Brooks dahil sa mga injury na nakuha matapos ang All-Star break. Inaasahang magiging paborito ang Boston sa unang laban ng kanilang dalawang pagtatagpo ngayong taon. Sa huling balita, sa panahong ito ng kagat, bukol at pasa, nakapagtala ang Golden State ng ilang upset ngunit wala nang mas kahanga-hanga kaysa sa kanilang nagawa nitong araw sa Chase Center. Kulang sa players ngunit puno ng determinasyon. Sumakay ang Warriors sa maagang bugso ng lakas sa opensa at nang malagay sa alanganin sa huli, ipinakita ang tibay ng loob upang tapusin ang hindi inaasahang panalo laban sa Denver Nuggets. Nawawala na sina Stephen Curry at Jimmy Butler at lalo pang naging dehado ang team nang mawala si Kristaps Porzingis noong umaga at si Draymond Green ilang minuto bago ang tip-off. Ang Golden State ay nagtamo ng matibay na panalo sa kanilang home court sa kabila ng pansamantalang paghina sa laro. Nakabuo sila ng 14 points na kalamangan sa ikalawang quarter at pinangunahan ng 6 na players na nagtala ng double-digit points, sina Moses Moody, Al Horford, DeAnthony Melton at Brandon Podziemski. Bagamat pansamantala nilang naitay at nakuha ng Denver Nuggets ang unang abante sa ikatlong quarter matapos ang 17-6 run, muling nakontrol ng Warriors ang laro sa ika-4 na quarter. Napagtagumpayan ng Golden State ang kanilang paghina sa ikatlong quarter sa pamamagitan ng isang malakas na huling quarter na may 68.4% overall shooting at 54.5% mula sa 3-point. Pinilit ang Nuggets na gumawa ng 4 na turnover at nilimitahan sila sa 33.3% shooting upang makamit ang panalo. Ang orihinal na game plan na magsimula si Green bilang sentro kasama sina Horford at Porzingis sa 3 taong rotation upang depensahan si Nikola Jokic ng Denver ay nabuwag bago pa man ang tip-off nang ideklarang hindi makakalaro si Porzingis dahil sa sakit at inalis si Green bago ang tip-off dahil sa pananakit ng ibabang likod. Naiwan kay Horford ang responsibilidad bilang veteranong big man ng team. Si Horford ang namutawi sa laro para sa Warriors, nagtala ng 22 points, 7 assists, 3 steals at 2 blocks sa loob ng 27 minutes. Bago pa ang halftime, nakagawa siya ng 17 points at 4 assists sa unang 14 minutes habang pinahirapan si Jokic. Pinangunahan ng Warriors ang laro mula simula. Nagtala ng 39-27 na kalamangan sa first quarter na may 13 assists, 56% shooting sa field at 47.4% sa 3-point range. Nilimitahan nila ang Nuggets sa 37% shooting at 16.7% mula sa labas ng arc at pinwersa ang 5 turnovers. Ang matindi at maayos na laro ng Warriors ay nagbigay ng malaking pag-asa at excitement sa mga manonood bago pa man matapos ang first half.